Bakit ikaw na dapat ang pinakamasaya na tao sa buong mundo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Juday na kasama po natin dito sa ating community. Binabati ko rin po ng happy 45th birthday si Sister Judith. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Binabati ko rin po ng maligayang kaarawan sila Sister Arlene Kula and Sister Baby Barreto. Happy birthday po sa inyo. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa special grace. Ano po ba yung special grace? Special grace, also called saving grace, is the sovereign work of God whereby He brings sinners to salvation in Christ. Unlike common grace, which is given to all, special grace is effectual and particular. It is applied only to God's elect or to the believers, drawing them irresistibly to faith and repentance. It is not earned or deserved, but flows from God's eternal love and covenant mercy in Christ. Sa mga tuwid po, yung special grace, ito po ay regalo ng Diyos na kaligtasan sa atin. Special po ito, hindi po ito pang lahat ng tao meron. Yung hininga natin, that's common grace. No? Lahat tayo meron, biniyaan tayo ng Diyos ng buhay. Pero hindi naman lahat ng tao nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Meron lang mga ilan nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila yung merong special grace. Sila yung tumanggap ng biyaya ng kaligtasan. Sabi po rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done. Pansinin niyo pong mabuti, ano? Sabi po sa verse na ito, niligtas niya tayo, binigyan niya tayo ng kaligtasan, not because of anything we have done. Sa Tagalog po, hindi ayon sa ating mga gawa. Ibig sabihin, wala tayong contribution sa kaligtasan natin. Si Jesus lang yung naghirap doon sa krus para iligtas tayo. Wala tayong contribution sa paghihirap ni Kristo. Kaya po, hindi tayo naniniwala sa penitensya o kailangan mo pang pahirapan yung sarili mo para maligtas. Wala tayong contribution. Si Jesus lang, sapat na. So sabi dito, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Dahil lang sa Kanyang biyaya, dahil lang sa Kanyang layunin sa atin. May plano siya sa atin, may gusto siyang mangyari sa ating mga buhay, kaya niya tayo niligtas. This grace was given us in Christ Jesus before that beginning of time. Ibig sabihin, di ka pa pinapanganak, nasa isip na ng Diyos, bibiyayaan kanya ng kaligtasan. Ang tawag po dyan ay special grace. Now, para po mas ma-appreciate natin yan, maganda kung may contrast natin siya, may compare natin siya sa common grace. Ano ba yung common grace? Common grace is for all people. Halimbawa po niyan, matatagpuan po natin sa Matthew chapter 5 verse 45. Sabi po rito, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun. Tandaan niyo po, ang sabi rito, yung araw, pagmamayari ng Diyos, He causes His sun, yung araw, to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. So yung Diyos, pinapasikat niya yung araw, yung pagmamayari niya yung araw, pinapasikat niya yan sa mabuti at sa masama. Hindi naman sumisikat yung araw sa mga mabubuti lang, sa mga Kristiyano lang, sa mga believers lang. Kahit unbelievers, sinisikatan ng araw. Yung mga pananim ng mga masasama at pananim ng mga mabubuti, pareho lang naman dinidiligan ng Diyos ng ulan. Ang tawag po doon ay common grace. Marami pong mga verses niyan sa Bible. No? Naglagay pa nga po ako rito ng Luke 12:6 and 7. Pati nga yung mga ibon, mga hayop sa parang dumadanas ng common grace. Sila rin ay naambunan ng biyaya ng Diyos. So yung common grace po, it is for all people. Yung biyaya ng pamilya, may asawa, may anak. Makakita mo nga dyan, kahit masasamang tao, ang daming kayamanan sa buhay. No? Masasamang tao, pero minsan napapatanong, Lord, bakit ako Kristiyano? Bakit ako nananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Bakit ako, maayos naman ako, nagtatapat naman ako sa'yo? Bakit itong tao na to, saksakan ng lahat na ng kasamaan ginagawa, pero ang unlad-unlad sa buhay?
Minsan nagrereklamo tayo sa Diyos, no? Common grace po yon. Kahit na yung masasamang tao ay dumaranas ng kabutihan ng Diyos. Or kumbaga, minsan makakita ka ng tao na sobrang daming bisyo, pero siya pa yung healthy. Tayo na umiiwas sa mga mamantika, masyadong matatamis, masyadong maalat. Minsan tayo pa yung kinakapitan ng sakit. At minsan nagrereklamo tayo sa Panginoon, Lord, bakit ito? Todo bisyo, todo inom, talagang yung atay nito ewan ko kung anong kulay na, pati yung baga nito, ewan ko anong kulay na, pero hindi kinakapitan ng sakit. No? Common grace po yon. It is for all people. Ibig sabihin, lahat ng tao mayroong binibiyaan ng Diyos ng buhay, ng mabutit masama, pinapasikatan ng araw, inaambunan, inuulanan, at nakatikim ng sariwang hangin, magandang tanawin, may mga bahay yung mga tao, may anak, may pamilya, common grace. Now, yung special grace naman, it is for believers only. Ano po yung sinasabi sa verse natin na ito? Yung biyaya ng kaligtasan, ito ay tinanggap ng mga mananampalataya. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved. Through faith. Anyan na naman po yung grace. Yung grace na ito o yung biyaya ng kaligtasan na ito po ay special. And this is not from yourselves. Hindi ito galing sa'yo. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So yung kaligtasan, binigay sa'yo ng Diyos, special yan. Tinanggap mo yan, nasa sa'yo yan. Now, pangatlong puntos, along with salvation, of course, hindi ka naman maliligtas kung wala sa'yo si Kristo. Jesus is the most precious gift. Is the most special gift. Ang ating Panginoong Jesucristo, binigay yan ng Diyos sa mga mananampalataya. The life of Jesus Christ is in us. Jesus is in us, we are in Christ, kaya po meron tayong eternal life. Now, if Jesus is in your life, you have the treasure of heaven. Wala namang treasure yung heaven, si Jesus yung treasure of heaven . Siya yung treasure ng lahat ng mga anghel. Siya yung treasure ng Diyos Ama. At siya yung binigay sa'yo as a special gift. Kaya nga mga kapatid, tayo mga Kristiyano, wala dapat tayong kinaiinggitan. Because you have Jesus. Isipin mo mabuti. You have Jesus. Tapos naiinggit ka sa mga tao sa paligid mo na hindi naman mananampalataya, na walang pagkilala kay Kristo, na todo reject kay Jesus at gusto nilang mamuhay ng ayon sa kagusto. Kahit pa umunlad sila ng umunlad, yumaman ng yumaman, kahit gatore na yung bahay ng kapitbahay mo, tapos ikaw, bahay kubo lang, na magkadikit kayo ng bahay. Huwag kang maiinggit. Because you have Jesus. And Jesus is more than enough. When you have Jesus, you have everything. When you have everything, but you don't have Jesus, you have nothing. That's it. You have nothing. Isipin mo, sabi nga ni Jesus Christ doon sa isang tanong niya, di ba? Mapasayo na yung buong mundo. Mapapahama ka naman kasi wala sa'yo si Kristo. Anong silbi nun? Anong kapakinabangan yun? So, bilang application po sa topic natin na ito, number 1, rely on God's common grace. Rely on God's common grace. Ano ba ibig sabihin nito? Sabi ni Jesus Christ, balikan nga natin yung isang verse dito, no? Sa Luke chapter 12 at maraming mga verses sa Mark and Matthew na sinasabi na huwag kang mag-alala sa buhay. Huwag kang mangamba, huwag kang maging aligaga, you know? Huwag kang maging ajit, huwag kang maging yung mabagabag sa buhay. Dahil merong common grace. Tignan niyo po rito, sabi ni Jesus Christ, are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Kahit nga yung mga ibon, hindi kinakalimutan ng Diyos . Ikaw pa kaya? At sabi pa ng Panginoong Jesucristo sa ibang mga talata, yung mga ibon nga, pinapakain ng Diyos. Yung mga hayop sa parang, iniingatan ng Diyos. Ikaw pa kaya? Na anak ng Diyos, hindi ka ba, tutulungan ng Diyos? Hindi ka ba kakalingain ng Diyos? Hindi ka ba alagaan ng Diyos? Kung yung mga hayop nakakaranas ng common grace, ikaw pa kaya na anak ng Diyos, hindi makaranas ng common grace. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan, the grace of God is enough. The grace of God is sufficient. Sapat.
at kailanman hindi magkukulang. Minsan kantahin nyo lang po yun pag may problema kayo, no? Kantahin nyo lang yung biyaya ng Diyos ay sapat at siya ay laging tapat. Hindi ko alam yung exact na lyrics, no? Pero something like that na minsan nare-remind ako kapag mayroon akong pagsubok o problema sa buhay. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, Lord, yung biyaya mo ay sapat at ikaw ay laging tapat, no? Kailanman hindi ka magkukulang. And number 2 po, do not envy other people. Mga kapatid, etong devotion natin na ito, sinimulan natin sa tanong na, bakit ikaw na dapat yung pinakamasayang tao sa buong mundo? Well, yung pinakasimpleng dahilan is because you have Jesus Christ. Nasa iyo na si Kristo. You have salvation. Meron kang kaligtasan. Yung biyaya ng kaligtasan na yan, pinagpaguran ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Isipin mo, hindi po yung magbitbit ka nga lang ng tubig, isang galong o isang container ng tubig, mabigat na. Hindi ka pa nilalatigo noon, hindi ka pa pinapahirapan. How much more yung parang troso na yung binibitbit mo, puro sugat ka pa sa katawan. Puro, bugbog ang inabot ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning to say, pinaghirapan niya talaga yung salvation natin. Yung kaligtasan natin, pinagpaguran, pinaghirapan, ikinamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ibinigay sa iyo yung biyaya ng kaligtasan na yan. Tapos may inggit tayo sa iba. Hindi ba insulto yon sa ating Panginoon pag tayo yung mga Kristiyanong inggitero at inggitera? Isipin nyo na lang, ikaw, meron kang isang bagay na pinag-ipunan. Bagay na mahalaga para sa iyo. Inipon mo, talagang pinagpaguran mo, ibinigay mo sa isang tao. Pwedeng sing-sing yan, pwedeng kwintas, pwedeng kahit anumang regalo yan, damit. Tapos, nung binigay mo, binaliwala lang. Kasi nainggit siya sa iba na mas makapal yung, mas mabigat yung timbang ng ginto, o mas maganda yung kwintas ng iba, o mas maganda yung sapatos ng iba, o mas maganda yung damit ng iba. Kesa doon sa pinaghirapan mo. Hindi ba nakaka-insulto? Kahit ikaw mismo may insulto eh. Kaya nga feeling ko, yung ating Panginoong Jesucristo, pag naiinggit tayo sa ibang mga hindi mananampalataya, tayo na may kaligtasan, may biyaya ng kaligtasan, naiinggit pa tayo sa iba just because they have something else. Feeling ko naiinsulto rin ang ating Panginoon eh. It's an insult to Jesus. So mga kapatid, do not envy other people. Huwag tayo maiinggit sa kahit kanino. Sa halip maging masaya tayo at maging kontento kung anong meron tayo. Lalo-lalo na si Jesus nasa ating buhay. Jesus is enough. At si Jesus sapat na para tayo maging masaya, magdiwang, at wala tayong dapat kinaiinggitan kahit sinong tao. And number 3 po, thank God for special grace. Ako po minsan, bago ako kumain, minsan ang panalangin ko, hindi lang basta pagkain, Lord, salamat po sa pagkain na to. Minsan ang panalangin ko, Lord, thank you for salvation. Thank you for the gift of life. Thank you for eternal life. Thank you for the Lord Jesus Christ you have sent 2,000 years ago. Alam niyo yung ganong panalangin, maganda gawin rin po ninyo, no? Kahit umaharap ka lang sa pagkain, pero ang prayer mo, Lord, thank you for giving Jesus Christ to me. It's reminding yourself that you have Jesus, the treasure of heaven, the precious Son of God, nasa sayo. And you have all the reasons to be happy. You have all the reasons to be content in life. You have all the reasons to be grateful. So, thank God for special grace. Binigyan ka ng Diyos ng regalo ng kaloob. Huwag kang mainggit sa iba. Sa halip, magpasalamat ka sa Diyos na nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Binigay niya sa iyo ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Now, para po sa ating discussion, why should we be the most grateful and satisfied people in the world? Tayo po'y manalangin. Gracious Father, forgive me because oftentimes I envy other people for their riches, happiness, and even accomplishments. Forgive me for not focusing on what I already have. Forgive me for forgetting that I have Jesus. I am a child of God. I am saved.
and I have eternal life. These are the gift Jesus worked for on the cross. Forgive me for taking these things for granted. Please teach me to become the most grateful, contented, and happiest person in the world just because I have Jesus in my life. This I pray with gratitude in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin dito sa devotion natin na ito, si Sister V. Tanaka. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.